Para sa ating mga Pilipino mga tol, merong mensahe ang China na dapat pa nga daw nating ipagpasalamat sapagkat tubig lamang ang binubuga sa atin. Mga tol, iisa-isahin natin. No? Talagang bibigyan natin ng reaction to, komentaryo, hihimayin natin mga tol. At kayo na bahala humusga. Kayo na bahala mga kapatid magbigay ng iba pang komento na baka hindi ko mababanggit sa video natin, no? Bilang mga Pilipino mga tol, 'di ba? Manindigan tayong lahat. Tayo yung mga Pilipino, Pilipinas ang bansa natin. Do minsan nakakahiyang maging Pilipino, 'di ba? Ang hirap mahalin ng Pilipinas, sabi nga nung iba diyan. Pero wag niyong idadamay ang Pilipinas, walang kinalaman 'yan. Naniniwala pa rin ako mga tol na kapag natapos lahat ng korupsyon dito sa Pilipinas, uunlad din naman siguro ang ating bansa. Kailangan lang talaga natin magkaisa. So panoorin natin itong mensahe ng China sa Pilipinas mga tol. Samahan ninyo ako, pero bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Seryoso to mga tol. Seryoso tong mapapakinggan nating lahat, no? Magugulat din kayo mga kapatid. Alright, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. It's very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot. China will not fire the first shot. But China will not allow you to fire the second shot. But China will not allow you to fire the second shot, mga tol. Napakatindi ng mensaheng yun, mga tol. Dun pa lang Sabi niya mga kapatid, hindi papayagan ng China na sa amin manggagaling ang unang putok. Pero hindi rin papayagan ng China na manggagaling sa inyo ang pangalawang putok. Anong ibig sabihin nun mga tol? If ever mga kapatid na magsimula etong bakbakan, hindi kayo makakabawi. Napakasimple mga tol. Diba? Bakit? Tuloy natin. That's why, while I'm pained to see the confrontation That's why, sabi niya ganon, nasasaktan man daw siya, makita yung mga confrontation between China and the Philippines and China and the Philippines in the South China Sea, di ba? Sa pagitan ng Pilipinas at ng China. the South China Sea. I also feel blessed that they are only using water cannons against each other. Oy, hindi against each other. Oh, no. Not against each other. No? One side lang yan. Pag sinabi kasing against each other mga tol, no? Ibig sabihin, tumitira din ng Pilipinas ng water cannon pabalik. Each other nga Pero hindi Ang totoo, Pilipinas lang mga kapatid ang wina-water cannon at China lang mga tol ang bumubuga ng water cannon. Wala kang makikita, mapapanood o mababalitaan na ang Pilipinas ay nagbuga din ng water cannon. Bagamat sinabi niya mga kapatid, feel blessed pa rin daw siya, nagpapasalamat siya. Dahil water cannon lang daw ang ginagamit ng bawat isa. Yun nga mali dun yung bawat isa. Kasi hindi naman gumagamit ng water cannon ng Pilipinas. So balikan natin mga tol. Sabi sa inyo, hihimayin natin to Between China and the Philippines in the South China Sea. I also feel blessed that they are only using water cannons against each other. Make no mistake, Make no mistake. Okay? Take note that China has more lethal things than water cannons. Tandaan nating lahat mga tol, ang China daw ay mas maraming nakapipinsala o nakamamatay na kagamitan higit doon sa water cannon. Pero pasalamat daw tayo at water cannon lamang daw ang ginagamit. No, balikan natin ulit. Kumbaga parang yan indirect threat, indirect babala, no? I feel blessed, no? Ako'y nagpapasalamat pa rin at parang biyaya ito na water cannon lang daw ang ginagamit nila sa isa't isa. Kaya nga yung each other mga tol mali yun Kasi China lang ang gumagamit ng water cannon Pero make no mistake, sabing ganun. Huwag kayong magkakamali, no? Mas maraming nakapipinsala o nakamamatay na sandata ang China than water cannon, sabing ganun. Make no mistake, China has more lethal things than water cannons. But I hope we will only use water cannon and we will not escalate and we will never
use real ammunition between China and the Philippines. Well, yun din naman ang gusto namin eh. Yun din ang gusto ng bawat isa. At alam namin yun na talagang mas malakas ang puwersa ng China. Mas marami silang lethal weapon than the Philippines. Unang-una mga tol, sabi nga nung Coast Guard natin eh, nakalulungkot isipin kasi mas marami pa daw ang eroplano ni Saldico kaysa sa Coast Guard. Diba? Kasi nga ang Pilipinas mga tol, diba, unti-unting nilalamon ng buhaya. Diba kikita niyo yung Pilipinas, ang korte nun parang parang kambing o parang usa? Diba? May paa eh, diba? Diba napapansin ninyo? Mga tol, yung buhaya mga kapatid, diba yung mga kambing, mga usa pag dumaan sa ilog yun na maraming buhaya, minsan hindi lahat nakakatawid eh. Diba? Kasi sama-sama yun, mga zebra, mga usa pag tumatawid yun. Hindi lahat nakakasurvive. May mga talagang nahuhuli ng buhaya. Etong Pilipinas mga tol, nag-iisa. Nasa gitna ng dagat mga tol. Tapos, pinapatakbo ng mga buhaya. Ngayon mga tol, unti-unti na nating nakikita kung gaano katindi yung korupsyon dito sa Pilipinas. At ang nakakalungkot doon mga tol, parang walang kwenta yung hearing. Kasi bakit? Mga tol, ang dami nang nagtuturo eh. Pero ayaw imbitahan, ayaw ganun. Alam mo yung may mga kinakatakutan sila. Sila may mga kinakatakutan. Diba? So ngayon, balik tayo rito. Diba? At umaasa daw siya, mga kapatid, na sana water cannon na lang daw ang gamitin at wag nang umabot pa doon sa escalation at gagamit pa ng mga real ammunition o yung mga totoong mga bala. Well, yun din ang gusto ng Pilipinas. Pero bagamat ganun ang gusto ng Pilipinas, umaasa pa rin ang Pilipinas na ang China matututong rumespeto. Diba? Hindi naman kasi kailangan ng water cannon at hindi kailangan lalong-lalo na ng mga real ammunition na yon. Ang kailangan lang ng Pilipinas, rumespeto kayo. Yun ang kailangan ng Pilipinas. Ano yung rerespetuhin nyo? Yung batas. Yung international law. Diba? Kasi kasobrang pagkaganid na kung buong karagatan na ang kinin pa ninyo eh. Diba? Ang laki-laki ng bansa ninyo. Ang laki-laki ng resources ninyo. Pati ba naman yung mga dagat na ibinahagi na sa ibang mga bansa ng UNCLOS which is nakapirma din kayo eh. Ayaw nyo pa rin bitawan. No? Balikan natin mga tol ng konti. Between China and the Philippines. Now, Mr. Abrams also challenged me, saying that China's military buildup is a challenge, a threat to our neighboring countries. I told him point blank, no country in China's neighborhood is a match against China in terms of military power. Oo, alam namin yun. China's military buildup is a matchup against only one country, that is the United States. China will never allow the United States to launch a war against China, conventional or nuclear, without suffering devastating consequences. Now, Kaya ito yung sinasabi nila mga tol, isa lang daw mga kapatid ang katapat nila. Diba? At wala sino man mga kapatid sa mga neighboring country, ibig sabihin mga kapitbahay ng China, ang katapat ng China, yung military power ng China. Kaya yung build-up daw nila mga tol is hindi para tapatan yung mga neighboring country na yan. Kasi wala naman daw katapatan China dyan eh. Alam namin yun. Diba? At ang isang katapat lang daw ng China is etong United States. At hindi daw papayagan ng China na magsimula ang Amerika ng gera laban sa China, mga tol. Eh alam naman natin ng Amerika, mga kapatid. Diba? Magpahanggang ngayon aktibo sa gera yan. Pag sinabi ng China, pag sinabi ng Amerika ganito, ganito. Pag sinabi ng Amerika ganyan, ganyan. Pag sinabi ng Amerika na gagawin nila yan, gagawin talaga nila yan. Kaya ngayon ang iniiwasan din natin eh. Bakit mga tol? Kasi may ipit tayo sa gitna. Hindi rin natin gusto yon mga tol. Bakit? Kasi lagi nga nating napapanood yung mga nangyayari sa ibang bansa. Tulad na lang halimbawa sa Ukraine, Russia, mga nangyayari sa Gaza, sa Palestine, 'di ba? Sa Lebanon, 'di ba? Nakikita natin mga tol sino ang kawawa. Sino? 'Di ba yung mga ordinaryong mamamayan? 'Di ba? Sino ang kawawa? Bukod dun sa mga ordinaryong mamamayan, yung mga bata. Yun ang pinakakawawa, mga tol. Ewan ko lang kung may anak kayo ha. Pero kasi ko may anak ako eh.
Wala tayong mga banker dito mga tol. At hindi natin tulad yung mga politiko rito sa Pilipinas mga kapatid na kung sakasakaling magsimula ang gulo o laban, kayang-kaya nilang lumipad anytime papunta sa ibang bansa at doon manirahan ng hindi maghihirap. Diba? May mga bahay sila dun eh. Tayo mga tol, wala. Iwan tayo rito sa Pilipinas. Diba? Hindi ko lang alam kung ano pang napakahirap na nga lang lagay ng ating bansa. Imagine mo kung ano pa pwedeng mangyari kung sakasakaling maggera ang Amerika at saka ang China. Diba? Siyempre, hindi naman pwedeng nanonood lang tayo kumakain ng popcorn mga tol. Oh. Wala, damay tayo dun. Damay tayo dun mga tol. Diba? Yun yung ayaw natin mangyari. Kaya tulad nung sinasabi ng China na hindi daw nila papayagan magsimula ng gera ang Amerika laban sa kanila, umayos sila. Umayos sila. Kasi kapag sinugod nila o nilusob nila ang Taiwan, halimbawa, example yan, hindi rin naman natin pwedeng pigilan ng Amerika sa kanilang pinaniniwalaan o pinaninindigan. Diba? Now, I mention this with one purpose. I hope people in China and people here in the Philippines will look at ourselves and each other as friends. It's very serious. Huwag kayong mag-alala. Ako personally kahit na araw-araw akong nagbibigay ng reaksyon sa mga kaganapan sa West Philippine Sea o sa mga panggigipit at pang-aapi ng China, ako mga kapatid, tinitignan ko pa rin ang China bilang isang maunlad na bansa at alam mo yun, napakasarap nilang gayahin. Napakasarap nilang tularan in terms of pag-unlad. Yung mga Chinese businessman, yung mga mindset nila, yun yung dapat tinutularan natin Real talk lang mga tol hindi yung pagiging agresibo nila, yung pagiging mananakop nila at pang-aangkin nila sa teritoryo ng iba. Hindi yun mga tol hindi yun yung dapat nating pansinin. Kumbaga para tayong kumakain ng isda. Di ba kapag kumakain ka ng isda, ang kinukuha mo lang yung laman, yung mapapakinabangan mo, yung tinik tinatapon mo. Ganon din naman pag kumakain ka ng manok, tinatapon mo yung buto. Yung baboy, tinatapon mo yung buto. Ibig sabihin ang kinukuha lang natin yung mapapakinabangan natin. So ganun din mga tol sa China. Marami tayong aral na dapat matutunan sa kanila, sa mga businessman, sa mga napapanood natin. Nanonood ako Chinkitan, nanonood ako sa mga Chinese na nagtuturo, mga tol. Gusto ko yung mga produkto nila, lalo na yung mga pagkain, mga tol. Itong nakaraan nga lang, pinanonood ko yung movie nila sa Netflix, yung Legend of Female General, mga tol. Pinanood ko yun. Chinese movie yun, mga tol. Kasi wala akong problema inahul sa China. Bumupunta rin ako ng Binondo, kumakain ako doon ng mga Chinese food. Wala akong problema sa mga Chinese. Diba? Ang problema natin mga tol, yung ginagawa ng CCP na hindi nila pagrespeto mga tol dito sa international law at sa pag-agaw nila doon sa ating teritoryo. Pero yun lang yung problema ko hindi yung kabuuan ng China. Hindi yun mga tol at dapat ganun din tayo. Diba? Kapag umu-order ka sa Shopee, China pa rin naman ang pupong niyan. Ako cellphone ko mga tol Tecno yan. China phone yan. Kasi wala naman talagang problema yan Wala tayong problema doon mga tol. Ang problema natin yung ginagawa nung kanilang gobyerno. And I believe naman kung sakasakaling magpalit sa kanila ng gobyerno, magbabago rin naman ang relasyon ng China at Pilipinas. Sana, balang araw. Pero tatandaan ninyo mga tol bilang mga Pilipino, tulad nga nung sinabi ko sa ibang video natin, wala tayo dapat pinapanigang kulay ng politika dito sa Pilipinas. Pagdating sa usapang West Philippine Sea, dapat iisa lang ang kulay natin. Ano yun? Kayo manggi. Pilipino tayong lahat. Iisang watawat lang dapat ang bit-bit natin. Diba? So again mga kapatid, ano ang inyong masasabi dito sa video na ating napanood? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.